Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante na kilalanin muna natin ang husto ang tao na gusto nating makasama sa buhay. Dahil mahirap magsisi lalo na kung kayo ay nakatali na sa isa't isa. Ikaw kabarangay, mabuti ba ang iyong asawa? Dear Papa Dudut, may kasabihan na kapag maiksi ang kumot ay matutong mamaluktot. Ibig sabihin, magtipid tayo at maging simple sa pamumuhay na naaayon sa ating kakayahang kumita ng pera. Kaya nga siguro binigyan ako ng mga alias na kuripot, barat at makunat ng pamilya at kaibigan ko. Dahil noong mga panahon na kaya ko nang kumita ng mas malaki kaysa sa dati ay mas pinipili ko pa rin hindi gumastos ng husto. Bago ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joy Bell, 31 years old at nagtatrabaho sa isang private company sa Mandaluyong bilang account executive. Pero nag-aahente rin ako ng bahay at lupa bilang part-time. Noong bata pa lamang ako ay business-minded na talaga ako. Bilang panganay sa 5 magkakapatid, ako ang katulong ng nanay sa pagbebenta ng mga kakanin tulad ng sapin-sapin, biko, kalamay, ube, halaya, puto at kutsinta sa palengke. Kulang kasi sa pang-araw-araw naming gastusin ang sinasahod ni tatay bilang pahinante. Habang lumalaki, nakikita ko kung paano kami tinitipid ni nanay. Halimbawa na lang doon ay yung mga damit namin at gamit na pinamamana sa mga nakababatang kapatid para hindi na bumili pa ng bago. Ako naman bilang panganay ay madalas gamit at damit ng mga pinsan namin ang ginagamit at sinusuot ko. Wala namang problema doon. Lalo't alam namin ang estado ng pamumuhay namin noong araw. Maswerte na lamang kami kasi hindi namin kailangang mamalimos sa kalsada para lamang may pangkain. Dahil masipag naman ang mga magulang namin. Ang mga karanasan kong yon sa buhay ang nagturo sa akin na maging kuripot habang nagsusumikap ng husto sa pagtatrabaho upang makapag-ipon. Meron kasi akong pangarap na makabili ng sarili kong bahay at lupa. Kaya lang ay mukhang nasobrahan naman ako sa sipag at dedikasyon dahil naabuso ko ang aking katawan. Kumusta ka naman ngayon, Insan? Okay lang. Masaya kasi nag-clear na yung chest x-ray ko after 6 months ng gamutan. Grabe ka ba ko nun? Ha? Bakit naman? Siyempre, nung una nakitaan pa nung parang white spot yung lungs ko. Yun yung nakita bago ko nalaman na may TB ako. Pero yung mga white spots na nakita sa x-ray mo, ayos lang ba yun? Sabi sa akin normal lang daw yun kasi parang may sugat pa yung baga ko dahil nga nagka-TB ako. Eh anong ginawa? Pinaulit lang yung x-ray. Pero sa ibang anggulo naman tinignan. Apiculordotic view tawag doon. Tapos lumabas sa result no na okay na, clear na. Oo, ibig sabihin magaling na ako. Ay, salamat naman! Grabe ka naman kasi sa sarili mo nito mga nakaraang taon kung todo trabaho. Kayod kalabaw na akala mo naman may anak na sandusena. Oo nga eh. Nagagamot naman talaga yung sakit ko lalo sa panahon natin ngayon na may libre ng maintenance sa TB for 6 months sa mga health center. Pero ayun nga, dapat di pa rin pabayaan. Kasi yung sa akin, inignore ko yung mga simptomas kaya lumala tuloy.
Ay, grabe. Hindi ko makakalimutan yung tumawag sa akin si tita para sabihin dinala ka nila sa ospital. Parang di ka na raw makahinga noon. Sa sobrang worried ko sa'yo kahit takot ako sa mga paputok, sinuong ko yung kalsada papunta sa sakayan ng tricycle para makapagpahatid sa ospital na pinagdalan sa'yo. Thank you, Insan. Pero sana pinagpabukas na lang ni Nanay yung pagbabalita sa inyo. Feeling ko tuloy nasira ako yung New Year celebration nyo. Hindi, no? Tsaka, paano kung huli na pala yung lahat kung pinagpabukas pa ni tita ang pagsasabi? Sa bagay, hindi na rin ako talaga makahinga noon sa sobrang ubo ko. Second life ko na to. Akala ko katapusan ko na buti na lang hindi pa. Hindi pa talaga. Mabubuhay ka pa ng matagal at magkaka-love life. Oh, bakit naman nasingit yung love life na yan? Wala lang. Naisip ko lang na 30 years old ka na. And since sabi mo nga na second life mo na to, aside sa pagdadahan-dahan sa trabaho, bakit hindi mo na rin kaya subukang mag-love life? Masarap ma-in love Kasama kaya yun sa basic need ng human being. Anong kasama sa basic need? Imbento ka. Joke lang. Pero ang sa akin lang naman, tagal mo na rin sinantabi yung love life mo, makapag-focus ka lang sa trabaho. Baka panahon na para sumubok ka naman ng ibang bagay. Diyan mo simulang i-enjoy yung buhay. Love life talaga suggestion mo? Hindi pwedeng travel? Or subukan ko mag-enroll sa pangarap kong baking class? Ay, tsaka ano yun? Masarap din mag-travel with Joa Bells, no? Kaya unahin mo yun kasi essentials yun. Go ka na! Depende, kapag sinipag ako, mas focus ako ngayon sa sarili ko lalo na nagre-recover pa lang ako sa sakit ko. Okay, basta isihan mo lang Huwag ka na ulit masyadong gigil sa pagtatrabaho to the point na pati sarili mo napapabayaan mo na. Alalahanin mo na hindi ka na bumabata. Oo na. Kaya nga mag-love life ka na. Ewan ko sa'yo, masingit mo lang talaga Sige na, para naman makapag-double date na tayo with the love of my life. Ang corny. Kaya ayoko niyan Sobra ka naman. O siya, wag ka na magtampo. Kumain na lang tayo sa labas since nandito ka na rin at para celebration na rin sa paggaling ko. Libre ko. Yan ang gusto ko sa'yo. Hindi ko talaga makakalimutan ang karanasan ko noong nagkasakit ako ng pulmonary tuberculosis. Sakto pa talagang magpapalit ang taon ng 2023 nang nagdesisyon na akong magpa-ospital. Malala na kasi ang ubo ko noon at mabilis na rin akong mapagod. Pero binaliwala ko lamang yon dahil akala ko ay lilipas din pag nainuman ng gamot. Nang mga panahong yon ay rumaraket ako ng editing ng tarpaulin sa shop ng kaibigan ko. Kinulang kasi sila ng tao at saktong may alam naman ako kahit papaano. Kaya imbes na magpahinga sa mga araw na wala akong pasok, ay abala ako sa pag-i-edit. Nagkataon na nasa bahay ako nila nanay para mag-celebrate nga ng bagong taon. Noong nadala na ako sa ospital, doon nga nalaman ang kondisyon ko. Ilang araw din akong na-isolate at nagtuloy-tuloy ang gamutan sa loob ng 6 na buwan. At sa awa ng Diyos, gumaling naman ako at yun na talaga ang masasabi kong second life ko. Kaya nga pinag-isipan ko ng mabuti lahat ng mga sinabi sa akin ni Alisa tungkol sa pagdadahan-dahan sa buhay. Yung tipong wag ko raw sagarin ang ligtas points. At huwag kong masyadong sipagan lalo na sa sakit ko lang mapupunta ang perang pinaghirapan ko. Totoo din naman yon kasi noong gumaling ako ay naging health conscious na ako. Umabot pa nga sa puntong nagkaroon ako ng health scare kaya kinailangan ko ng kumonsulta sa psychiatrist. Buti na lamang at hindi na yon saklaw ng gastusin ko dahil may HMO naman kami sa opisina. Pero dahil sa mga karanasan kong yon, ay napag-isip-isip ko nga na dahan-dahanin muna ang lahat. At doon ko nabigyan ng panahon ng pagla-love life nang makilala ko si Miko Papadudut.
ganda naman sa restaurant na to. Saan mo to nahanap? Sa social media lang din. Mahilig kasi ako mag-Facebook tapos nakita ko to. Naisip ko perfect place sa date natin. Naks naman. In fairness, na-impress ako lalo first time ko palang makikipag-date. Talaga? Oh, Ibig sabihin wala ka pang naging boyfriend? wala pa. Ikaw ba? May naging girlfriend na ako noon pero matagal na yon. Gano'ng katagal? 9 years ago? Mga ganon. Wow, ang tagal na nga. Ilang taon naman kayo nung dati mong girlfriend? 2 taon. Naghiwalay lang kami kasi nag-cheat siya. Ay talaga? Ang lungkot naman nun. Oo, pero naka-move on na ako. Gano'ng kakatagal bago naka-move on? 1 to 2 years din? Matagal din pala. Oo, pero mas nag-focus na lang ako sa trabaho noon para di ko na masyadong naiisip. Pero sandali nga, bakit ba dati kong love life pinag-uusapan natin? Wala lang. Curious lang naman ako since NBSB ako. So wala akong may share sa'yo. NBSB ka lang, pero sigurado nagka-crush ka na rin doon sa isang lalaki. Hindi rin. Wala talaga, as in. Kahit mga K-pop idols, hindi mo pinapangarap na mapakasalan? Hindi, no? Anong pinagkakaabalahan mo nun? Trabaho at mag-ipon ng pera. Hanggang ngayon naman eh. Kaya naman pala. Workaholic ka pala. Oo, kaso lang nagkasakit ako ng malala nitong taon lang din. Buti gumaling na ako tapos na-realize ko na what if baguhin ko naman yung approach ko sa buhay? Yun bang tipong wag ako masyado magpakasubsob sa pagtatrabaho? Kasi habang buhay naman natin gagawin yun eh. Tsaka pinarealize rin sa akin ng pinsan ko na enjoy ko naman daw ang buhay. Tama rin naman. Para sa akin, second life ko na to. Kaya sinabi ko sa sarili ko na sige, pagbibigyan ko na yung puso ko na makipagrelasyon. Kung ganun, pag naging okay pala tong first date natin may chance na maulit-ulit at maging tayo? Oo naman, bakit hindi? Sa nakikita ko naman sa'yo, okay ka. Pero syempre ayoko naman magmadali dahil mahirap na magkamali. Sana hindi ka na-offend. Hindi naman. Tama na bantayan mo yung puso mo, lalo na unang beses mo palang magkaka-boyfriend. Sana lang, ako na yon. Kaya nga gawin mo lahat para ma-impress mo ko. Siyempre. Pero ano bang tipo mo sa isang lalaki? Actually, mataas talagang standard ko eh. Pero sabi sa akin ng pinsan ko na napaka-unrealistic daw ng mga bagay na gusto ko. Kaya sabi ko okay na sa akin basta matino, masipag, mahal ako at may respeto. Ikaw ba? Anong tipo mo sa isang babae? Katulad ng mga sinabi mo. Tsaka syempre yung maunawain at susuportahan ako sa mga desisyon ko sa buhay. Okay. Pero sa ngayon wag na muna natin i-pressure ang mga sarili natin. Mag-date na lang muna tayo na walang ini-expect sa isa't isa para ma-enjoy natin yung araw na to. Naniniwala ako na importante pa rin na maging totoo tayo sa isa't isa kung ano man ang kahinatnan ng date natin. Totoo yan. Mahirap yung napipilitan lang tayo. Papadudot dahil sa mga mas nag-focus ako noon sa pag-aaral at pag-iipon noong nagkatrabaho na ako ay aminado kong hindi ko na nabigyan ng panahon ang pagla-love life ko. Sa edad kong 30 years old ay wala pa ako naging boyfriend o nakadate man lang. At kahit na madalas akong bugawin ng mga pinsang ko sa kung sino-sinong lalaki, mas matatag ang pag-ayaw kong pumasok sa isang relasyon. Dahil para sa akin ay sagaba lamang yon sa pagtupad ko ng mga pangarap ko sa buhay. Kaya lang iba rin pala sa pakiramdam kapag merong nagpapakilig sa'yo. At lahat yon ay nagawa ni Miko nang magkakilala kami sa isang dating app. Hindi ko talaga intensyon na mag-install noon. Si Alisa ang naglagay noon sa phone ko at nag-set up ng display profile at information ko. Tapos pagkalipas ng ilang araw ay na-curious ako kung ano nga ba ang meron doon hanggang sa naisipan ko ngang subukan. Nung una ay pagkakaibigan lang ang habol ko. Yun bang tamang may makausap lamang kaya lang ay nagbago ang lahat. Noong makilala ko si Miko, naging masaya ako sa unang date namin kaya nasundan pa yon ng pangalawa, pangatlo at marami pa ang sumunod. Habang tumatagal ay mas nakilala ko siya. Katulad ko, isa rin siyang breadwinner papadudod at siya ang sumusuporta pati na rin sa kanyang lolo at lola. Bagay na nagustuhan ko sa kanya
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagtatrabaho si Miko bilang machine operator sa isang factory sa Pasig. Masipag siya, talaga namang loyal sa naturang kumpanya dahil nandun na siya for 15 years. Machine operator din kasi ang tatay niya dahil mahirap lang din sila noong araw. Kagaya namin ay pinili na lamang niyang magtrabaho kesa mag-aral. 19 years old lamang siya nang magsimulang kumita ng pera. Sakto kakagraduate lamang niya noon sa high school. Bali 34 years old na siya noong nagkakilala kami. Nakakatawa na noong una ay isa sa mga rason kung bakit ayoko makipagkilala sa mga lalaki ay dahil mataas ang standard ko. Gusto ko yung katulad kong nakapagtapos ng kolehiyo at mas mataas sa akin ang sweldo. Pero totoo pala, na kapag tinamaan ka na ng pana ni Cupido ay maisasantabi mo ang mga standard mo na yon para sa isang tao. Nang tumagal ay mas nakilala ko ng husto si Miko. Lalo akong humanga sa kanyang sipag at dedikasyon na tulungan ang kanyang pamilya. Masasabi ko na nakikita ko ang sarili ko sa kanya kaya naman mas naging malapit ang loob namin sa isa't isa. Naging magkaramay kami sa lahat ng bagay at aspeto ng buhay, personal man o pinansyal. Naging kami at makalipas ang 2 buwan ay tinulungan ko si Miko na kumita ng extra income sa pamamagitan ng pagsama sa kanya sa racket ko. Kaya lang bigla namang nagkaroon ng problema. Edit? Hindi mo ginawa? Ganon? Oo, busy pa ako. Anong busy? Tinanong kita kung kaya mong gawin yun. Umuo ka tapos hindi mo pala nagawa. Kaya ko naman, pero hindi ko pala nga ginagawa. Bakit hindi? Kailangan na ng customer natin yung tarpaulin nila. Bakit ka ba sumisigaw? Pwede mo naman ako kausapin ng mahinahon ah. Paano kita kakausapin ng mahinahon? Hinahanap na nga sa akin yung pinagawa ko sa'yo. Kala ko naman kasi nagawa mo na, hindi pa pala. Ako naman si tanga masyado nagtiwala sa'yo. Sobra ka naman makapagsalita, busy pa nga ako, di ba? Hindi ba makakapaghintay yung pinagagawa mo? Kung gusto pala nilang rush, sana sila na lang nag-edit para ipapaprint na lang nila. Kaya nga nagpagawa sa atin yung customer kasi hindi sila marunong, di ba? Tsaka bakit mo nirarasonan ng ganyan alam mo sa sarili mo na ikaw ang nagkulang? Kung alam ko lang na ganyan ka pala magtrabaho, sana hindi na kita binigyan ng racket. Pahamak ka eh! Grabe ka naman magsalita. Grabe na kung grabe pero totoo naman eh. Ay! Sabi sa akin ng kaibigan ko, nagalit daw yung customer dahil nag-expect sila na makukuha na nila yung pinagagawa nila. Syempre, sa akin binigay ng kaibigan ko yung trabaho kaya sinong masasabot sa ating dalawa? Di ako! Mabira ka naman! Hindi ako nagkulang sa mga trabaho ko nun sa kanya tapos ikaw lang pala magpapahamak sa akin. Sorry na babe, hindi ko naman sinasadya eh. Hindi sinasadya hindi mo lang talaga sineryoso yung ginagawa natin. Sineryoso ko naman. At nagpapasalamat ako na binigyan mo ako ng racket. Naisip ko na kailangan mo ng extra income. Naniwala ako sa kakayahan mo pero paano nagbago na ang isip ko? Kaya nga sorry na. Hindi na mababalik na sorry mo yung nasira mo credibility ko sa trabaho. Sorry na nga. Wala namang perpekto eh. Walang perpekto mo mukha mo. Babe naman. Huwag mo akong tawagin babe. Naaalibadbaran ako sa'yo. Mag-aaway na lang ba tayo buong araw? Kung oo, sayang naman yung pinunta ko rito sa apartment mo. Sino ba kasing may sabi sa'yo na pumunta ka rito? Sabi ko nga, wala. O ano pang hinihintay mo? Malis ka na. Nawala na ako sa mood. Joybel naman. Ayaw kitang kausapin. Naiinis pa rin ako sa'yo. Nagsorry na ako, di ba? Ano gagawin ko sa sorry mo? Hindi ba pwedeng isang tabi na lang muna natin yung nangyari? At bakit natin gagawin yon? Kasi may mas importante tayong gagawin kesa dyan. Tinamay mo pa ako marami akong trabaho. Ha, babe naman. Tsaka na lang yung mga trabaho na yan, pwede ba? Pakinggan mo muna ako. Ano ba yun? Dalihan mo na nga. Sorry ulit kung hindi ko nagawa yung pinagagawa mo sa akin. Sorry kung nasira ko credibility mo sa trabaho. Pero di ko naman yung sinadya. Alam ko may kasalanan din ako dahil naging busy ako. Pero naging busy lang naman ako kasi
may hinanap akong bagay na gusto kong ibigay sa'yo ngayong araw. Teka, kukunin ko lang sa bulsa ko yung kahon. Ano yan? Eto, nakita ko na. Hala! Bakit ka nakaluhod, Miko? Anong ibig sabihin? Will you marry me, Joybell? Papadudot na tameme talaga ako nang mag-propose ng kasal sa akin si Miko. Pero imbes na matuwa o ma-excite dahil sa ginawa niya, ay natabunan yon ng pagkainis ko, lalo na sa ginawa niya. Ewan, bigla ko na lang din kasing naalala. Lumabas na mas importante sa akin ang deadline na mga ini-edit naming tarpaulin at banner, kaya naman aminado kong hindi ko na-appreciate ang proposal niya. Sa kabilang banda ay nakonsensya naman ako sa inasal at sinabi ko sa boyfriend ko. Bukod doon ay nag-no rin kasi ako. Ilang araw din kaming nagkatampuhan ni Miko hanggang sa ako na ang sumuyo sa kanya at nakipagbati. Sa huli naging maayos din kami at noong muli niyang inulit ang proposal niya sa akin ay naisip kong tumanggi ulit dahil hindi pa ako handang magpakasal sa kanya. Pero baka mag-away na naman kami kaya tinanggap ko na lamang. Masayang masaya si Miko ng mga panahong yon at aminado naman akong nahawaan na lamang niya ako ng kasiyahan niya. Noong tinanong ako ni Miko kung gusto ko bang ikasal sa simbahan ay sinabi ko na ayos lang sa akin na sa huwes na lang para tipid. Pero ayaw niya dahil minsan lang naman daw kaming ikakasal. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang mangyari. Bale share kami sa mga gastusin since may ipo naman ako. Pero sinabi ni Miko na siya na lang ang gagastos para sa kasal namin. Plano niyang ikasal kami sa March 2024 pero sumapit na lang ang petsang yon ng taon ay hindi pa rin natutuloy ang kasal namin. Doon na inamin sa akin ni Miko na wala pa siyang ipon. Pero gusto na raw niyang magpakasal. Kaya naman nangutang muna siya sa akin. Nung una, alanganin ako dahil pera yon at hindi rin naman maliit na halaga ang hihiramin niya. Pero nangako si Miko na babayaran na lamang niya ako at syempre mahal ko kaya pumayag ako. Umabot din ng 350,000 ang nagastos sa kasal namin. Dahil sa bongga ng setup at dami ng mga bisita na majority ay ang kanya. Kaya lang pagkalipas ng isang buwan ay nag-resign si Miko sa trabaho niya, papadudot. Anong sabi mo? Wala ka ng trabaho? Oo, Bakit umalis ka sa trabaho mo? gusto ko naman magpahinga. Pagod na ako sa pagtatrabaho. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ngayon lang kung kailan patapos na yung rendering period mo? Alam ko tututol ka. Pero kalmahan mo lang dahil plano ko lang naman magpahinga ng isang buwan. May ino-offer na trabaho yung kaibigan ko. Papatusin ko na yon kasi mas malaki naman sweldo kaysa sa dati kong trabaho. Anong trabaho yun? Sa call center daw. Pero dapat, sinabi mo pa rin sa akin yung plano mong pagre-resign. Hindi ikaw na lang basta-basta yung nagdedesisyon. Baka nakakalimutan mo magkasawa na tayo. Hindi ko nakakalimutan yon pero di ka ba nakinig? Kapag sinabi ko malamang tututol ka kasi gusto mo may trabaho tayong dalawa. Aba dapat lang naman talaga, di ba? Sa lagay ako lang yung magtatrabaho sa atin. Hindi ka ba nakakaintindi? Magpapahinga lang ako ng isang buwan tapos magkatrabaho uli ako. Hindi naman ako magiging palamunin kung yan ang iniisip mo. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Parang ganun na rin yun sa tono ng pananalita mo. Sorry na. Nagulat lang kasi ako sa pagre-resign mo. Kung iniisip mo na baka hindi kita mabayaran dun sa utang ko na ginamit sa kasal natin, kalmahan mo lang dahil babayaran kita. Kaya lang hindi isang bagsakan syempre. Alam ko namang hindi isang bagsakan pero may paggagamitan din ako sa pera na yun. Ipon ko yun eh. Alam kong ipon mo yun, kaya nga babayaran ko rin, di ba? Wag mo lang ako madaliin kasi napapagod din ako. Ay! Tingnan mo tong tao na to. Kung umasta, akala mo hindi niya asawa kausap niya. Bakit ba?
Puro ka kasi pera. Nagmumukha ka ng pera. Hindi mo na naisip yung mararamdaman ko. Ako pa talaga yung mukhang pera? Eh sa hindi yan yung ina-expect ko na gagawin mo pagkatapos ng kasal natin. Tapos sasabihin mo hindi ko iniisip ang mararamdaman mo? Sino kaya sa atin yung hindi nagsabi na magre-resign siya sa trabaho niya? Diba ikaw? Oo na. Ako na. Ikaw naman talaga eh. Nabubwisit na talaga ako sa relasyon na to, ha? Ikaw pa talaga may ganang mabwisit. Tinanong mo ba ako kung masaya pa ako sa relasyon natin? Hindi na rin, no? Ikaw naman yung nauna eh. Kung umasta ka, akala mo naman naghihirap na tayo. May makakain pa naman tayo para sa kaalaman mo. Hindi naman yung tungkol doon. Oh? Ano nga? Basta, hindi mo rin naman ako maintindihan eh. Hindi raw. Pero naiintindihan ko na minamaliit mo ako. Saan naman ang galing yan? Pakiramdam ko lang. Palibhasa, malaki sinusweldo mo kaysa sa akin, kaya ganyan mo ako tratuhin. Hindi yun ganon, kaya huwag ka mag-imbento. Sus, kung alam ko lang talaga na susumbatan mo ako, lalo ngayon na wala akong trabaho at nakikitira rito sa apartment mo. Hindi kita sinusumbatan at hindi ka nakikitara rito. Mag-asawa na tayo, di ba? Mag-asawa nga, pero parang hindi naman ganun pinaparamdam mo sa akin. Buti pa alis na muna ako. Oy, teka! Saan ka pupunta? Kina nanay, tulungan ko raw si tatay sa pag-aayos ng tubo ng tubig nila. Doon na lang muna ako, para may pakinabang naman ako sa mundo. Papadudot, alam kong para kaming bata na nag-away ni Miko ng araw na yon. Pero hindi ko na rin kasi napigilan ang nararamdaman ko. Magkahalong tampo at inisyon na sumabog na lamang nang mag-decide siya na umalis sa pinagtatrabahuhan niya nang hindi ipinapaalam sa akin. Tulad nga ng sinabi ko, hindi na lamang kami magkasintahan dahil mag-asawa na kami. Bukod doon ay frustrated din ako sa perang inutang niya na hindi nga niya agad mababayaran. Dahil wala nang trabaho ang mister ko na mga panahong yon, ako na ang sumalo sa responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Ako ang nagpapadala ng pera sa kanila para may pambili ng pagkain at pambayad ng bills. Nangako naman sa akin si Miko na maghahanap ng pagkakakitaan. Pero napansin ko na lamang na wala naman siyang ginagawang effort para magkatrabaho. Hindi rin natuloy yung sinabi niyang papasok siya sa call center. Dahil mag-asawa na nga kami, ibig sabihin ang pera ko ay pera na rin niya. Doon ko na nga na-realize na napakatanga ng desisyon kong magpakasal sa kanya. Pero sa kabilang banda ay hindi ko naman alam na mawawala ng hanap buhay ang mister ko at ako ang aako sa lahat ng responsibilidad niya. Ayaw ko naman siyang i-pressure ng dahil lang doon kaya inuunawa ko pa rin siya sa abot ng aking makakaya. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kaya ko. Aminado kong nahihirapan na rin ako ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, umabot na ng October 2024 pero wala pa ring trabaho si Miko. Ayoko man siyang i-pressure pero nahihirapan na rin akong saluhin ang lahat ng responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Lagi niya kasi akong sinasabihan na dapat ay maawa at makonsensya ako dahil walang-wala ang pamilya niya kaya dapat kong abutan kahit papaano. At dahil asawa ko na nga siya ay magulang ko na rin ang mga magulang niya. Kaya lang dahil hirap na rin ako ay tinapat ko na ang asawa ko. Tinanong ko siya kung ano ang plano niya pero paulit-ulit lang ang sagot niya sa akin na sinusubukan naman niyang mag-apply ng trabaho. Pero sa nakikita ko ay kampante na siya dahil kumikita naman ako. Nagalit ako sa kanya at na-realize ko na maling-mali na pinakasalan ko pa siya. Pero alam ko na mahal ko naman siya kaya nalilito ako ng mga panahong yon. Isang araw ay nagsabi si Miko na gusto niyang saluhin ang negosyong burger stall ng kaibigan niya. Pero dahil wala siyang pera ay nanghiram na naman siya sa akin. Nung una ay ayaw ko sana pero hindi ko naman siya natiis kaya nagbigay ako ng 50,000 pesos. Makaraan ng isang linggo ay kinumusta ko ang negosyo ng mister ko at doon ko nga natuklasan ang katotohanan.
Sorry, babe. Hindi ko talaga alam na mangyayari yun. Anong sorry? May magagawa pa ba yung pagsasorry mo? Wala, di ba? Naniwala lang naman ako sa kaibigan ko na mapapalangi pa niya yung perang hawak ko kaya ininvest ko. Pero na-scam kami. Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Problema mo na yan. Joybell naman, huwag ka naman ganyan sa akin oh. Bakit? Anong gusto mong gawin ko? Maawa sa'yo dahil na-scam ka? Eh, kasalanan mo naman yan kasi nagpapapaniwala ka sa kaibigan mo eh. Wala namang kasalanan yung kaibigan ko rito. Nawalan din siya. Tinakbo rin yung pera niya. At ewan namin kung paano namin mababawi yun. Naglaho na lang na parang bula yung kausap niya. Ay, ewan ko ba naman sa inyo? Sa kagustuhan nyo magkaroon ng easy money kaya nauto kayo sa ganyan. Sana man lang bago nyo pinasok, inaral nyo muna. Aminado ako na medyo nasilaw talaga ako sa balik na pera pag nag-invest ako. Sana hindi na lang pala ako nagtiwala. Oo, kasi kung diniretso binayad mo na yung perang hinira mo sa akin dun sa kaibigan mong may pasalong negosyo, eh di sana may pinagkakakitaan ka na ngayon. Hirap sa'yo, hindi mo rin ginagamit utak mo eh. Sobra ka naman magsalita. Nasasaktan ka? Oo, palagay mo sa akin ba to? Hindi, pero dapat lang naman na masaktan ka sa mga sinasabi ko para madala ka. Nadala na naman ako. Pero kung lugmok ka, mas lugmok ako. Wala na nga akong pera. Nadagdagan pa yung utang ko sa'yo. Buti alam mo! Alam mo, pagod na akong saluhin ka sa mga problema mo. Baka nakakalimutan mong ilang buwan na ang nakakalipas. Simula nung sinabi mong gusto mo lang magpahinga ng 1 buwan sa trabaho kaya ka nag-resign. Anong petsa na oh? Sa nakikita ko parang wala ka namang balak maghanap ng trabaho. Dahil kontento ka na may pinagkakakitaan ako. May sumasalo sa'yo, may nagbabayad ng bills, may sumusuporta sa pamilya mo. Alam ko naman yun. At nagpapasalamat ako dahil nandyan ka. Pero wag mo naman ako sumbatan oh. Bakit hindi kita susumbatan? Nagkapatong-patong na lang yung mga pagkukulang mo sa akin at sa relasyon natin. Huwag mo ko hawakan! Sobra ka na, Miko! Napaka-unfair mo! Ano ba tingin mo sa akin? Bangko? Na anytime pwede maglabas ng pera para sa pangangailangan mo at ang pamilya mo? Hindi ka ba naawa sa akin? Nagkakandakuba na ako sa pagtatrabaho para matustusan mga bayarin natin. Tapos sa akin pa nakaasa pamilya mo? Ikaw pa talaga ang galit kapag hindi ako nakakapagbigay sa inyo. Ang kapal na mukha mo. Tapos lakas ng loob mo ipamukha sa akin na mag-asawa na tayo. Kaya dapat magkaramay na tayo sa lahat ng bagay. Oo, gano'n naman talaga yung mag-asawa. Pero bakit ako na lang yung laging dumadamay sa'yo? Paano naman ako? Sino na lang ang karamay ko? Sorry na, Joybell. Sorry na talaga. Pinakasalan kita dahil akala ko ikaw na talaga. Pero mukhang nagkamali ako sa desisyong yon. Kung pwede lang kitang hiwalayan ngayon din, eh di ginawa ko na. Please, huwag mo akong hiwalayan. Magbabagong buhay na ako. Maghahanap na ako ng trabaho. Hindi na ako magiging pabigat. Pangako yan. Puro ka na lang salita. Kulang ka naman sa gawa. Papa Dudut, sobrang dismayado at galit ako kay Miko ng mga panahong yon. Hindi ko kasi lubos sa kalain na may scam ang perang pinahiram ko sa kanya para sa pasalong negosyo niya. Lalong-lalong nadagdagan lamang ang sama ng loob ko sa mister ko. Kasabay ng utang niya sa akin na nagkapatong-patong na. Doon ko na nga na-realize na parang wala naman talaga siyang plano na bayaran ako kasi mag-asawa na kami. Kaya nga laking panghihinayang ko sa mga perang yon dahil hindi ko naman yon inipon ng isang gabi lang. At dahil nga sa mga nangyari nagkaroon ng lamat ang relasyon namin. Nanlamig ako kay Miko at nagsabi ako na ititigil ko na ang pagsuporta sa pamilya niya. Pagod na akong intindihin sila dahil may sarili naman akong problema at pinagkakagastusan. Ako nga, hindi nila naintindihan. Kaya lang makalipas ang 2 linggo ay nasangkot naman sa aksidente sa motor ang mister ko nung umangkas siya sa kaibigan niya dahilan para mabalian siya ng buto sa binti at maospital. Ako ang nagbayad ng hospital bills niya at nag-asikaso sa kanya ng mga panahong yon. Sobrang pagod na ako. Bagay na iniyak ko na lamang sa pinsang kong si Alisa nang pumunta ko sa kanila, Papa Dudut.
Kung kailan magpapasko, saka pa nangyari yung aksidente sa asawa mo, Insan. Oo nga eh. Buti na lang hindi siya masyadong napuruhan. Pero bali naman yung buto niya sa binti. Matagal-tagal ng gamutan pa rin. Pwede ba ako magsabi sa'yo, Insan? Siyempre naman, tungkol saan ba yun? Kay Miko. Kasi pagod na ako sa kanya. Oo, mahal ko siya, kaya lang nagsasawa na ako. Pakiramdam ko nakakulong ako sa marami at mabigat na responsibilidad sa kanya dahil nga mag-asawa na kami. Bakit naman ganun? Ewan ko. Simula nung nawalan siya ng trabaho, ako na yung sumusuporta sa pang-araw-araw naming gastusin sa apartment. Nakakaya ko naman dahil 2 pa lang kami at sinabi niya na magpapahinga lang daw siya ng 1 buwan sa pagtatrabaho. Pero lumipas na lang ang ilang buwan, wala pa rin siyang trabaho tapos dadagdagan pa ng pamilya niya na ako rin ang sumusuporta. Seryoso ba yan? Oo. Walang-wala na siya eh. Breadwinner pa siya kaya ako yung pinasalo niya sa responsibilidad sa pamilya niya. Ang kapal naman ng mukha ng asawa mo ah. Hindi ko akalain na ganyan pala ugali niya. Hindi na nahiya sa'yo. Nung una ayos lang naman sa akin dahil nga pamilya na rin trato ko sa pamilya niya. Mabait naman sa akin nanay at tatay niya kaya hindi ko sila matiis. Kaya lang habang tumatagal, hindi na ako masaya. Kahit natutulungan ko sila. Sinong magiging masaya? Kinargo mo sila. Hindi mo naman sila responsibilidad eh. Kung tutuusin, dapat sa pamilya nyo nang nakafocus si Miko, imbis na sa pamilya pa rin nila. Bakit? Wala na ba siyang ibang kapatid na nagtatrabaho? Meron naman, pero nasanay na yata sila na siya yung sumasalo sa lahat. Hindi naman pwede yun. Kaya nga. Oh, tapos nasasanay naman si Miko na ikaw ang sumasalo sa lahat. Sobra naman siya kung ganun. Kaya nga pagod na ako. Yun lang ba yung pagkukulang niya sa'yo? Baka naman meron pa para madagdagan tong gigil ko sa asawa mo. Meron pa nga pero hindi ko nasasabihin. Sabihin mo na, magpinsa naman tayo eh. Ay, uy, ano pa bang ginawa ng damukol mong asawa sa'yo? Inutangan niya ako, tapos pinaskam niya yung hiniram niya. Bukod doon may utang din siya sa akin na ginamit namin nung kasal. Ano? Ang kapal talaga ng mukha. Sinabi ko naman sa kanya na ayos na sa akin yung simpleng kasal eh. Kahit nga sa West lang at yung pamilya na lang namin ang imbitahan. Kaya lang, gusto niya yung bongga dahil minsan lang naman daw ikakasal. Kaso wala pa siyang ipon noon pero gusto na raw niya magpakasal kami. Kaya yun, nangutang siya sa akin. Babayaran na lang daw niya. Ako naman si Tanga, naniwala sa kanya. Tapos pagkalipas ng 1 buwan, nalaman ko nag-resign sa pinagtatrabahuhan. Napakasira ulo pala talaga ng asawa mo, Insan. Hindi ko kinayang pagiging manggagamit at pabigat. Saan ka naman nakakita na inutang sa mapapangasawa yung pangkasal? Hanep! Kasalanan ko talaga to eh. Sana hindi ako nagpadalos-dalos sa desisyon ko nung magpakasal sa kanya. Siyempre, nagmahal ka lang naman. Tsaka di mo naman alam na magbabago ugali niyang asawa mo nung kasal na kayo. Oo, feeling ko nakahanap siya ng oportunidad na gamitin ako. Wala na akong kawala kasi kasal na kami. Tapos ngayon panibagong problema ulit nung maaksidente siya. Grabe! Kung pwede lang ibalik yung nakaraan, sana hindi ko na lang nakilala si Miko. Papadudot, hindi ko na napigilang maglabas ng sama ng loob at hinanakit sa pinsang kong si Alisa. Alam ko na sa puntong yon ay mali ang napili kong lalaki na pakasalan. Pero nakokonsensya naman akong iwanan si Miko lalo na't ganon ang sitwasyon niya. Kaya pagkagaling ko sa bahay ng pinsang ko ay umuwi na ako sa apartment namin ng asawa ko para asikasuhin siya. Sa bawat araw na nagdaraan ay pinaparamdam ko kay Miko na dismayado ako sa kanya at sa mga desisyon niya sa buhay. Ewan ko kung may pag-asa pang manumbalik ang dati naming relasyon lalo na't pakiramdam ko ay unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Para po akong kandilang nauupos. Hindi niyo naman ako masisisi at sobrang dismayado ako sa asawa ko. At kahit na paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na magbabagong buhay na siya. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kung maniniwala ba ako sa sinabi niya
at bigyan siya ng tsansa muli o iwan na lamang siya pag gumaling na siya. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko sa Barangay Love Stories. God bless sa programa ninyo and more power sa inyong istasyon. Pabati na rin po ng Merry Christmas in advance sa mga kabarangay natin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever na mag-aabang ng inyong mga advice. Ang inyong kabarangay, Joy Bell. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang may papayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1